Sa makasaysayang pagtalumpati sa batasang pabansa ng Prime Minister ng Japan na si Kishida Fumio. Pangunahing mensahe niya ang pagtataguyod sa maritime order na naayon sa batas at hindi sa dahas. May balak din daw na alyansa ng Japan at Pilipinas na gaya sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni JP Soriano at Jonathan Andal. Magandang aliga po sa inyong lahat. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na may tumapak at nagtalumpati na Prime Minister ng Japan sa batasang pambansa. Sa kalahating oras na talumpati ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio, pinakapinalakpakan ang kanyang pahayag tungkol sa pagtatanggol sa Pilipinas kaugnay sa tensyon sa South China Sea. May gumugulong na raw na ugnayan ng Japan, Pilipinas at Amerika para protektahan ang kalayaan sa South China Sea. Let us protect the maritime order, which is governed by laws and rules, not by force. Para palakasin pa ang pagbabantay ng Pilipinas, magbibigay ang gobyerno ng Japan ng mga kagamitan sa Pilipinas, tulad ng 12 barko sa Philippine Coast Guard. Malaki rin ang ambag ng Japan sa ekonomiya ng Pilipinas. Halimbawa, ang ginagawa ngayong kauna-unahang subway system ng Pilipinas na may tulong mula sa Japan. Sinabi rin ni Kishida na nagkasundo na sila ni Pangulong Bongbong Marcos na simulan ang formal na negosasyon sa Reciprocal Access Agreement ng Japan at Pilipinas, nakahalin tulad ng VFA o Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. We are very happy na very supportive po the government of Japan. Hindi lang po one-sided yan, hindi lamang po dito magte-training ang mga Japanese Self-Defense Forces. Magte-training din po ang ating mga sundalo at Navy at Coast Guard doon sa Japan. Meron naman tayo mga guidelines dito sa RIAA na hindi po nila pwedeng abusuhin. Dito sa budget natin, isusuportahan natin yung hindi lang yung Coast Guard pero yung Navy, yung Armed Forces para ipapatibay talaga natin ang ating karapatan. Sa one-on-one interview ng GMA Integrated News kay Assistant Minister at Japan Press Secretary Kobayashi Teradamaki, ipinaliwanag niya na sakop din ng RAA ang agarang pag-aabot ng humanitarian assistance ng Japan sa Pilipinas kapag may sakuna. Kabilang ang Japan sa mga kumukondena sa pangaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero paglilinaw ni Kobayashi, hindi nakadirekta sa China ang RAA agreement. We need to abide by international law. We cannot tolerate any attempts to change the status quo by force or by coercion, and also to expand the network of partners, and also increase the resilience of capability for maritime enforcement. Wala pang opisyal na pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa RAA agreement ng Japan at Pilipinas. Maglalaan din daw ang Japan ng 600 million yen o mahigit 235 million pesos na official security assistance grant aid sa Pilipinas para sa pagpapalakas ng maritime domain awareness capabilities ng Philippine Navy. Good news din para sa mga Pilipino na nais mamasyal o magbakasyon sa Japan. May pinirmahang Memorandum of Cooperation na inaasahang magpapadali raw ng pagpunta ng mga Pilipino sa Land of the Rising Sun. Sa Disyembre, inaasahang si Pangulong Marcos naman ang pupunta ng Japan para dumalo sa ika-50 taong anibersaryo ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.